Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Kapanalig, kumusta na ba tayo dyan? Ramdam mo na ba ang maalinsangang panahon? Pinagpapawisan ka na ba sa init ng ating panahon ngayon? Ang mainit na panahon na sanhi ng nagbabagong klima sa lahat ng panig ng mundo. Ang mainit na panahon ang ating kagagawan dahil nga sa walang habas na pagsira sa kalikasan. Paulit-ulit na ipinapaalala sa ating mananampalataya ng ating Santa Iglesia na ugaliin nating mabuting katiwala ng sanlilikha ang bawat isa. Protektahan, pangalagaan natin ito. Maging bahagi tayo sa pagkilos upang matugunan ang problema ng tinatawag nating climate change o pagbabago ng panahon. Sa pagsisimula ng summer season sa Pilipinas noong Marso 3 ng taong kasalukuyan, ay naranasan na sa Kalahang Maynila ang 33 degrees Celsius na temperatura na dahilan ng pagsuspinde ng mga klase at pagpapauwi sa mga estudyante, lalong-lalo na sa lungsod po ng Kamaynilaan at 6 pang distrito sa Kalakhang, Maynila. 68,000 estudyante po sa may 48 paaralan ang direktang naapektuhan ng mainit na panahon. Ang nararanasan nating 33 degrees Celsius na init ay mababa pa sa naranasang 38.8 Celsius noong April 27 ng nakaraang taon sa maraming lugar sa buong bansa. Sinasabi kapanalig ng Pag-asa na maaaring umabot sa 38 hanggang 40 degrees Celsius sa buwan ng Abril ng kasalukuyang taon ang mararanasan natin. Nakakatakot ito. Nakakabahala ito, kapanalig. Handa ka na ba? Handa na ba ang Pilipinas? Handa na ba ang gobyerno? Dahil po sa inaasahang matinding heat wave sa bansa, nagpapaalala ang Department of Health o DOH sa bawat Pilipino na kapag umabot na sa 38 Celsius ang init at galing kayo sa labas, hayaan natin na mainit ang ating katawan. Huwag uminom ng malamig na tubig. Pwede uminom ng mainit o maligamgam na tubig lamang. Subalit, dahan-dahan ang pag-inom. Magsuot ng preskong pananamit. Magbao ng tubig palagi. At limitahan ang pagbilad sa araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Paano na mga magsasaka natin at mga mangingisda? Kapanalig, ang mataas na heat index ay nagdudulot ng heat exhaustion o pagkapagod na maaaring mauwi sa pagkawalang malay. Bunga ng matinding init. Maaari kang magkaroon ng heat cramps, o kaya pulikat. At ang matindi ay heat stroke. Kaya kapanalig, ang tatlong sintomas ay maaaring magdulot po ng kamatayan kapag ito hindi matugunan sa lalong madaling panahon at hindi maayos. Kapanalig sa iyong pakikisa sa mga gawain ng simbahan ngayong Kwaresma, lalo na sa pagbisita sa mga Jubilee Churches ngayong Jubilee Year of Hope, ugaliin nating sundin ang paalaala ng ating mga health experts upang hindi malagay sa peligro ang ating buhay at mga mahal sa buhay. Sa ating pagunita sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon at Diyos na si Jesus, alagaan po natin, kapanalig, ang katawan at kalusugan natin. Regalo ito ng ating Panginoon. At kapanalig, ipinapaalala sa atin ng Ebanghelyo ni Mateo 10:28. Do not fear those who kill the body, but unable to kill the soul. But rather fear him who is able to destroy both soul and body in hell. Sinasabi naman sa atin ng sulat ni San Pablo sa Thessalonica 5:23,
Now may the God of peace himself sanctify you entirely, and may your spirit and soul and body be preserved completely without blame at the coming of our Lord Jesus Christ. Kaya kapanalig, tayo po ay mag-ingat. Pangalagaan po natin ngayong Kwaresma hindi lang ang ating kaluluwa, pati na rin po ang ating pangangatawan. Na isang Panginoon niligtas ang buong tao, isip, puso, kaluluwa at katawan. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.